ka, kahit basurang label hindi karapat-dapat. Kawawa naman. Chen Montag, ginagalit mo ako ng sadya. Galit ka. Hindi ka karapat-dapat. Dati bulag ako, pero ngayon. Kahit magbitbit ka ng bag ng tropa ko, wala kang karapatan. Ano ba yang nangyayari ayon gayon, Chen Montag? Dati. Hindi naman siya nagsasalita ng ganyan dati. Ano NG ingay? Pasok na, umupo na kayo. Ay, pasok na pala. Sige, tapos ng class. Chen Montag, tumigil ka. Mabuting aso, huwag kang humarang. Chen mo, lahat ng to, hindi ba't para lang mapansin mo ako? Ang atensyon ni Wenwen. Anong pagpapanggap pa, totoo na. Chen mo, nung utang mo nung huling nanakit ka kay Tsuji, hindi ko pa binibilang sayo. Ganito na lang, simula ngayon, bawat buwan. Magdeposito ka ng 5 milyon sa account ni Tsuji. Pagbibigyan kita. Jiang Wenwen, tama ba ang narinig ko? Pinapadeposito mo ako ng 5 milyon sa kanyang card. Ikaw ba ang nananaginip o ako? Ikaw Chen mo, napakayaman mo na. Ano naman kung tulong Montag siksuye, ganun lang. Bakit ka ganyan kabarat? Mayaman pamilya ko, ako na lang magpakatanga. Pamilya mo halos hindi na makakain, bakit ka pa kumakain? At saka, bakit ko tutulungan ng isang taong walang kinalaman sa akin? Chen mo, napakagaling ni Tsuji sa pag-aral. Kung dahil sa kahirapan ay hindi makapag-aral, kaya mo bang panagutan? Jiang Wenwen. Hindi ako may sakit kung hindi siya makapag-aral, ano pakialam ko? Baka naman. Okay. Ikaf. HMP. Noong nakaraang buhay, tuwing si Jiang Wenwen ay tumatanggap ng tulong ko, parang isang malaking biyaya sa akin. Kahit yung mamahaling kotse at bahay ni Tsuji. Galing din sa pera ko, gusto mo ulit gawin panaginip. Si Brother Wenwen mo ay dapat pa rin magdala ng mga tao. Nung nakaraang buwan sa birthday ko, pinagbayad ko siya. Chen mo tama na, ako at si Tsuji ay tulungan lang ng magkaklase. Hanggang kailan ka magseselos? Selos. Ginagawa mo ito para lang magpakitang gilas. Para mapansin mo ako. Aminado ako, Nagawa Montag. Simula ngayon, bawat buwan sa card ni Tsuji. Magdeposito ka ng 5 milyon, papatawarin kita. Hay. Jiang Wenwen, kung may konsensya ka pa, ibalik mo lahat ng perang nagastos ko sa'yo. Ono sinasabi mo. Ito, lahat ng mga taon na ginastos ko sa'yo. Bawat sentimo na itala ko na at ang iyong tuition fee na 500,000 kada taon, ako rin ang nagbayad para sa'yo. Nag-compute ako mga 53 milyon. Pwede na ang 50 milyon rounded off. Ikaf. Chen Montag, lahat ng gitirang ito ay kusang loob mong ginastos para kay Wenwen. Walang katuturang singilin pa ito. Vin, kahit makrakpika-pia ako, hindi ko hahayaang isakripisyo mo ang iyong dignidad para sa akin. Aji. Kusang loob? Hindi ko sinabing kusang loob ah. Si Jiang Wenwen ang nagsabi noon. Ituring na lang na hiniram niya ang pera. Kung ayaw niyong maniwala, tignan niyo. Promissory note. Vin, ito. Jiang Wenwen, hindi naman siguro magbaback out ka. Chen Montag. Ituring na lang na hiniram ko ang pera. Huwag mo akong ipid dito. Kapag naging successful na ako, 10 bises kong babayaran. Siege, 50 milyon lang naman eh. Pagkatapos ng 15 taon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kakayahan. Ibig mong sabihin, pagkatapos ng 15 taon, babayaran mo ang perang ito. Tama. Jiang Wenwen, sa buhay na ito, kung wala akong tulong, akala mo ba makakaya mong maging sa sarili mong kakayahan? Chen Montag, hindi Montag ba naisip.
na kung wala ka, hindi ako mabubuhay. Pero sa pagkakataong ito, mas mabubuhay ako nang walang iyo. Talaga? Chenmo, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung luluhod ka ngayon at hihingi ng tawad, baka isipin kong, bigyan ka ng pagkakataon sa hinaharap. Kung hindi, Wala ka ng pag-asa pang magsisi. Huwag, ibigay mo na lang sa iba ang espesyal na karangalan na yan. Sigs Chenmo, ikaw ang may gusto nito. HMP. Teka, Naksizizi ka na ba? hi. Nag-isip ka ng masyado. Dahil sa utang mo sa akin. Kailangan mong pumirma para may habol ako sa hinaharap. Enan. Halika, pumirma ka. Lagdaan mo. Hoy! Sabi ni Tita Chen, umayag ka raw na magpakasal tayo. Tama. Pumapayag ka ba? Pero may 3 kondisyon ako. Ano yun? Una, burahin mo si Jiang Wenwen sa telepono mo. Pangalawa, palitan mo ang pangalan ko sa contacts bilang asawa. Pangatlo, gusto kong maihawak kang bulaklak sa harap ng paaralan. At ipahayag mo sa lahat ang relasyon natin. Walang problema. Sige, magkita na lang tayo mamaya, aking nobyo. Mamaya na lang. Kanselahin ang lahat ng appointment at pumunta ka agad sa Jiangsheng. Siege. Wenwen, SI Chenmo Noyon. Hindi kaya seryoso na siya. Naniniwala pa kayo? Wenwen, ano ibig mong sabihin? Ginagawa niya lang yan para magselos. Dahil malapit ako kay Tsuji. Kapag kinawayan ko lang siya, babalik siyang parang aso. Sunod-sunuran. Ganong pala. Naiintindihan ko na. Si Chenmo, hindi talaga kayang iwan si Wenwen. Wenwen, tama ka talaga. May natanggap akong balita kanina. Nakatayo si Chenmo ngayon sa harap ng paralan. Mukhang nandiyan siya para humingi ng tawad. Kay Wenwen. Kita niyo, tama ako diba? Pero, kung hindi siya luluhod. Kay Tsuji, hindi ko siya patatawarin. Pero, hindi ba kayo nagtataka sa kakaiba ni Chenmo ngayon? Dati, puno ng pagmamahal ang tingin niya. Kay Wenwen. Ngayon, Halata na ang pagkamuhi niya. SA kanya. Jiang Wenwen mula ngayon. Wala na tayong koneksyon. Magdeposito ng 5 milyon sa account ni Tsuji. Patatawarin kita. Imposible. Hinagawa lang yang ni mo. Parang yang galit-galitan lang. Hepa, sabi ko na nga ba? Hindi kayang tiisin ni Chenmo. Siguradong pinupuntahan niya si Wenwen. Ang aking anak na babae at ang aking ina ay nakatira sa Eugene Yuan. Pinapalayas na NG Property Management. Ano? Hindi ito mensahe ni Chenmo. Seryoso ba talaga si Chenmo? Chen Montag. Talagang ginago mo ako ngayon kung hindi ka luluhod at hihingi ng tawad sa akin. Hindi kita patatawarin. Wenwen, bakit hindi ka na lang mag-message sa kanya? Natatakot ako baka umalis talaga si Chenmo sa'yo, magsisisi ka. Magsizizi ka. Magme-message na ako sa kanya ngayon, sabihin ko agad na pumunta dito at humingi ng tawad. Ano? Nadalite ka pala niya? Ayos ka Chen Montag. Hinablok Montag ako? Hoy AJ, ano nangyari? Wenwen, kakatanggap ko lang ng tawag mula sa tatay ko. Nasa ospital siya ngayon. Pwede mo ba akong samahan para bisitahin siya? Aji, huwag kang mag-alala, pupuntahan na kita.
11, tingnan mo. Siege, Tara. Chenmo Chuji, may sakit ang tatay niya. Ikaw na lang magtatsi Pawi. Jiang Wenwen, ano na naman ang gusto mong gawin? Bilisan mo, mag-drive na tayo papuntang ospital. Ano KBA, hindi Montag BA ako naririnig? SA Hospital. Miss, sino KBA? Private ka ito. Bumaba ka na agad. Ula KBA? Hindi mo kilala si Wenwen? Anong lamok-lamok diyan? Kung hindi kayo bababa, tatawag ako ng pulis, ikaw. Jen Montag, ano KBA nakatulala? Sabihin mo na sa driver mo na ihatid kami sa ospital. Kung maantala ito, hindi kita patatawarin. Jiang Wenwen, intindihin mo naman. Quotes ko ito. Quotes mo, quotes ko rin. Kung mag-aksaya ka pa ng oras, gusto mo pa bang pakasalan ako? Jen Montag, ano BA? Jiang Wenwen, kung gusto mong humiling, pumunta ka sa simbahan. Dito sa akin. Hindi ubra. Tama na Chenmo, binigyan na kita ng pagkakataon. Huwag mong sayangin. Nandito ka, para lang magpropose sa akin di ba? Ako ang mag-propose sa'yo. Sino pa ba ang hinihintay mo dito? Siyempre ako ang hinihintay niya. Wow, sino ito? Ang ganda-ganda. Si Jiang Wenwen sa tabi niya. Mukhang probinsya na lang. Tingnan niyo ang plaka sa likod niya. Parang hindi taga si Jiang tu, no? Sabi niya, siya yung hinihintay ni Chenmo. Wisit, ang ganda naman ng babae. Talagang para kay Chen Montag, tu? Chenmo, tagal-tagal na no. Ang bilis mong pumunta, pumayag na pamilya mo. Siyempre naman. Para sa'yo, Salamat, ang ganda ng bulaklak. Chunemo, sino tong kakles mo? tara na, ang daming langaw dito. Jen Montag, hinte. Ipaliwanag mo sa akin, sino to? Di mo ba nakikita? Siya yung hinihintay ko. Ano relasyon ninyo? Unang pagkikita, ako ang nobya ni Chenmo. Di ba si Jiang Wenwen ang kasintahan ni Chenmo? Nagkasundo na sila, bakit may bago ng nobya? Nobya? Chen Montag. Di kaya nagtampo ka lang kay Wenwen. Kaya kumuha ka ng artista. Yung style mo. Napakalo, less naman. Alam ng buong eskwela, ikaw lang ang gusto mong pakasalan ni Chenmo, kaya kumuha ka na lang ng iba. Artista ka lang, no? Chenmo, kumuha ka pa ng extra. Para lang mapilitan akong bigyan ka ng katayuan sa harap ng publiko. Siege. Magkano binayad sa'yo para diyan? Nairita na ko sa'yo, umalis ka na. Ito ang gang nobya. Alam mo ba ang password sa bangko ni Chenmo? Birthday ni Wenwen yon, alam Montag? Dai KBA nant idiri SA pirang ginagastos Montag? Nakabili ka na nga ng bahay sa Haicheng para sa kasal. Nagpapanggap ka pa. Jiang Wenwen, akala mo ba nagpe-play lang ako? Jen Montag, ano ibig mong sabihin? Malapit lang naman ako kay Chuji. Palisin mo na siya ngayon. At humingi ka ng tawad sa akin ng maayos. Baka pag-isipan kong aminin ang relasyon natin sa harap ng lahat. Jen Montag, also Montag lang ako. Ako ang dapat maghiwalay sa'yo. Narinig mo? Pinatawad ka na ni Wenwen. Huwag kang magpakyute at magpakamatay. Aminin ang relasyon. Sige Jiang Wenwen. Ipapaliwanag ko na ngayon, girlfriend ko siya. At magiging nobya ko rin siya balang araw. Jen Montag. Gusto mo bang ako'y galitin dahil sa babaeng ito? Sino sa amin ang pipiliin mo? Ako o ang babaeng ito? Hinampas Montag ako? Sino ang nagpahintulot sa'yo na hawakan ang aking nobyo? Ikaf. Ikaw pa? At naglakas loob kang agawin ang lalaki ko, sunuan niyo. Karapat dapat ka ba? Sunuan Yue. Sia ba yung nasa Beijing?
Ang panganay na anak ng pamilya Su? Naku, kaya pala nakipaghiwalay si Chen mo sa kanya. Kung ako rin, makikipaghiwalay din ako sa kanya. At yung bahay na sinasabi mo. Ito siguro yun, mali ka yata. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Mukhang magpapalit ng babaeng may-ari ang Riverview Wedding House. Ikaw, ito ay bahay ko. Chen Montag. Ang tagal na ng relasyon ninyo ni Wenwen. Paano mo siya mapagbibintangan? Alam ka dahil malapit ako kay Wenwen. Kaya may sama ka ng loob sa akin. Humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Aray. Dugo. Chen Montag, ano ang ginagawa Montag? Wenwen, huwag mong sisihin si Moj. Hindi sinasadya ni Mogish, ako ang nakagasgas. Walang kinalaman si Moj. Montag paumanhin, alam ka dahil masado ako malapit kay Wenwen. Kaya may sama ka ng loob sa akin. Dito, humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Ito. Sa nakaraan, hindi ko napansin na ang galing mo palang magpanggap. Chen mo, hindi mo pwedeng abusuhin si Tsuji. Dahil lang mayaman ka, mag-apologitse ka kay Xuye agad. Oo, mag-apologitse ka kay Xuye. Suji, dahil mahilig ka sa drama, ibigay ko sa iyo ang gusto mo. Nakalimutan mo ba may aye dito? Ako ba ang may gawa ng sugat mo? Tignan natin ang footage para malaman. Maliit lang to, hindi na kailangan tingnan ang footage. At paulit-ulit mong sinasabi. Ang relasyon ko kay Jiang Wenwen. Sa loob ng maraming taon. Hindi mo ba alam? Jiang Wenwen, ang taong gusto mo sa loob ng maraming taon. Sino ba talaga? Chen mo, ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Jiang Wenwen sa mga taong ito. Tanggap ka ng tulong mula sa akin. Habang naglalambingan kayo ni Suji, akala mo. Hindi ko alam ang mga bagay na ito. Ano, sila pala ay nagtatago kay Chen mo at naglalambingan sa likod. Kinuha niya ang pera ni Chen mo para buhayin ang ibang lalaki. Napakahiya, dapat lang na itinaboy siya ni Chen mo. Hindi ganito. Huwag kang makinig kay Chen mo. Kami ni Wenwen, magkaibigan lang talaga kami. Magkaibigan. Ang perang ibinigay ko kay Jiang Wenwen sa mga taong ito. Ginastos niya sa iyo, paano mo ipapaliwanag ito? Ikaw na isang mahirap na estudyante, paano ka nakapasok sa aming paralan? Chen mo, kailangan ng ebidensya sa lahat ng bagay. Gusto mo ng ebidensya? Sige, ito ang ebidensya. Sabi ko na, isang mahirap na estudyante, araw-araw masarap ang kinakain. Pera pala ni Chen mo ang pinanggagalingan. Napakahiya, dapat lang napalisin sa paralan ang ganitong tao. Hindi, peke ito. Ito ay gawa ni Chen mo. Kung peke ito, paano mo ipapaliwanag? Na ikaw na isang mahirap na estudyante, ay komportableng namumuhay sa aming paralan. Ako. Meron pa akong mas nakakagulat, gusto mo bang makita? Ano? Naku, hindi ka akalain. Na ganito pala si Jiang Wenwen. Nakapasok siya sa aming paaralan dahil lang kay Chen Montag. Probinsyano talaga, walang utang na loob. Kahit aso ay marunong tumanaw ng utang na loob, tama na. Chen mo, ito na ang huling pagkakataon mo. Aminin mo na ngayon na ito ay dahil sa iyong selos at kasinungalingan. Kung hindi, kapag ako ay naging matagumpay, una kong ipapahinto ang inyong Chen Group. Ipapahinto ako. Jiang Wenwen, linawin mo. Ikaw na isang mahirap na estudyante, ipapahinto ako. Chen mo, may hangganan ang aking pasensya. Simula ngayon, ititigil ang lahat ng tulong kay Jiang Wenwen. Chen Montag. Hindi magtatagal, pagbabayarin kita sa mga ginawa mo ngayon. Magbayad ka. Naku, Wenwen. Pasensya na, nakakahiya. Tietse, ano ba to, 30 anyos na? Huwag mong hamakin ang mahirap sa school nyo. Bakit ganyan mga tao? Maraming ibon sa gubat. Kaya, seryoso ka talaga sa pakikipagkasundo sa akin. Hindi para galitin si Jiang Wenwen. Sobrang seryoso kung hindi ka maniniwala. Pwede akong manumpa. Huwag na. Naniniwala ako sa'yo.
Pagod ka na siguro galing sa Beijing, kain tayo. Tapos puntahan natin ang mga magulang ko. CJ, Naku, yang si Chen Montag. Ang lakas ng loob niyang ganyanin si Wenwen. Wenwen, huwag mo siyang patawarin. Chen Montag, kasal anan Montag, tu. Binigyan pa kita ng chance, pero kung ganito, huwag kang magalit kung gaganti ako. Vin. Pasensya na, kasalanan ko lahat. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana makikipagkasundo si Chenmo sa iba. Ganito, pupuntahan ko si Chenmo para humingi ng tawad. Kahit ano pa, patawarin ka niya. Huwag na. Aji. Kahit makipagkasundo siya sa akin, hindi ako papayag. Tai, nee, bakit kayo nandito? Ano pa? Bigla na lang kaming pinalaya sa bahay. Ano ba talaga ang nangyari, anak? Kanina mo pa sinasabi. Ayaw mong tanggapin ang proposal ni Chen mo. Ito ba ang dahilan kung bakit kami, ng tatay mo ay pinalayas sa bahay? Ito, tita, pasensya na. Kasalanan ka lahat. Dahil masyado akong malapit kay Wenwen. Kaya nagalit si Chen Montag. Talagang gago siya. Ang lakas ng loob niyang ganyanin kami. Anak, Bakit mo siya hiniwalayan? At pagkatapos, saan tayo kukuha ng pera? Nanay, tatay, huwag kayong mag-alala. Kahit maghiwalay kami ni Chen mo, handa na ako. Ito ay, Suzy NG Gwan Hai Yunting. Gwan Hai Yunting. Naku, yung tinatawag na King of Properties na Gwan Hai Yunting. narinig ko, isang villa doon ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Wow! Anak, saan ito galing? Jiang, Ang iyong proposal ay napili ng aming kumpanya. Bilang kapalit, bibigyan ka namin ng villa sa Guan Hai Yunting. Tutu Bea. Salamat. Proposal. Ito. Wenwen, ikaw ba ang gumawa nito? Magaling. 1-1, ang galing-galing mo. Sa proposal na ito, imposibleng hindi tayo magtagumpay. Noong nakaraan, dahil sa pera, napilitan akong sumunod kay Chen mo. Ngayon, Kahit anong gawin niya, hindi na niya ako mapipilit ng pera. Hindi na niya ako mabibiktima. Magaling, magaling. Anak, utuo bang sa iyo ang villang ito? Oo. Magtatayo ako ng negosyo at bubuo ng sariling imperyo sa negosyo. Mabuti. Talagang anak ko, tulad ko ring may talino at pangarap. Matagal ko nang ayaw kay Chen mo. Kung hindi lang dahil mayaman ang pamilya niya, hindi ko siya papayagang makipagrelasyon sa anak ko. ito nga palang villa. Kumpara sa binigay ni Chen mo, mas maganda ng ilang bises. Chen Montag, hintayin Montag. Kapag nagtagumpay ako, babagsak kita. Ginoo, tulad ng inyong hula, dinala ni Jiang Wenwen ang pamilya at kaibigan niya sa Guan Hai Yunting. Mabuti. Ipatawag ang property manager. Ano ba? Nagpakita ng proposal para makakuha ng villa. Plano para palitan ang villa. Pumayag ka. Siyempre. Noong nakaraan, para alagaan ang dignidad ni Jiang Wenwen. Kaya sinadya kong isayos. Para isipin ni Jiang Wenwen na ang villang ito ay galing sa kanyang sariling kakayahan. Pero ngayon, sa tingin ko mas mabuting bawiin ito. Mahirap talagang isipin na gagawin mo ito. Gusto mo bang samahan ako manood ng palabas mamaya? Siyempre, siguradong pupunta ako sa ganitong eksena. Wow. Ito pala ang Guan Hai Yunting, ang ganda talaga. Anak, ang pinakaipinagmamalaki ko ay ang pagkakaroon ng anak na tulad mo. Talagang kahit wala si Chen mo, ang kakayahan ni Jiang Wenwen ay hindi matatawaran. Kailangan kong mahigpit na hawakan ang puno ng kayamanan na ito. G, sabay tayong pumasok. Ziga. Wenwen, ang laki ng villa mo. Bigyan mo rin ako ng kwarto. Ako rin.
Pili kayo. Chun Mo. May mukha ka pang pumunta dito. Ano? Narinig kong nakuha ng anak ko ang pamumuhunan. Malapit nang maging pinakamayamang babae. Kaya gusto mong humingi ng tawad. Sasabihin ko sa iyo, huli na. Noon, dahil may silbay ka pa. Kaya pinayagan ka naming makipagrelasyon sa anak ko. Ngayon, nakatira na ang anak ko sa malaking villang ito. Gusto mo pa rin makipagkita sa anak ko, panaginip. Posible bang umuwi lang ako? Ha ha ha. Umuwi, Chun Mo. Huwag mong isipin na dahil may pera ang pamilya mo, ay kaya mong tirahan ang ganitong villa. Tingnan mo nga sa salamin. May ganitong kakayahan ka ba? Talaga. Chun Mo. Kung gusto mong makita, ang villa ni Wenwen. Huwag kang magtago, hindi kami kuripot. Hindi kami madamot. Sigurado ba kayo? Nasa kanya ang villang ito. Chen mo, huwag mong isipin na. Ikaw lang ang pwedeng manirahan sa mansyon na ito. Mali ang password. Aray. Pasensya na, nakalimutan kong ito ang tamang kamay. Matagumpay na nabuksan ang lock. Tingnan mo, ang ganda. Chen mo, kung gusto mong pumasok at tumingin, pwedeng ipakita rin namin sa'yo. Ang ganda nito. Sige, gusto ko rin makita ang napakagandang mansion na ito. Ano ba itsura nito? Ang kapal ng mukha nito, mamaya makikita niya ang sarili niya. Kung paano siya sasaktan. HMP. Diyos ko, hindi ako nananaginip, di ba? Ang ganda ng disenyo at estilo, parang bahay na pangarap ko talaga. Ang bahay na ito, sa tihi ko lang nakikita dati. Wenwen, kailangan mong mag-iwan ng kwarto para sa akin. Kahit maging katulong mo ako, pwede. Huwag kang mag-alala. Chen Montag, nakita Montag kung hindi ito. Mansion ni Wenwen, paano tayo? Makakapasok? Tama, kumpara sa'yo, ang bahay ni Wenwen ay napakaganda. Talagang magaling ang anak ko. Kumpara sa dati naming tirahan. Ito ang tunay na bahay. Nga, Chen mo, ang kapal ng mukha mo. Napatirahin kami sa murang mansyon. Ang anak kao. Tama lang nahiwalayan ka. May emgata. Nakala nila porket mayaman sila, pwede na nilang hamakin ang lahat. Pero sa totoo lang, sila ang mga taong walang alam. Wenwen, pwedeng ibigay mo sa akin ang action figure na ito. Mukhang napaka-sophisticated nito. Hindi pwede. Chen mo, kay Wenwen ako nagtatanong. Hindi SIO. Bakit ka nakikizali? Tama. Akala mo ba bahay mo ang mansyon na ito? Paano kung talagang bahay ko ito? Hahaha. Chen Montag, akala Montag piazino ka? Mayaman ang pamilya mo. Pero hindi mo ba naisip na kahit gaano kayo kayaman, hindi ninyo kayang bilhin? Ang mansyon dito. Dito sa Guanhai Yunting. Chen mo, alam kong ayaw mong aminin, pero ito ang katotohanan. Pagkatapos kang iwan ni Wenwen, mas magiging masaya siya kaysa dati. At ito, ang pinakamagandang patunay. Tama, ang paghihiwalay ni Wenwen sa'yo ay ang pinakatamang desisyon na nagawa niya, Chen mo. Simula pa lang ito, hindi magtatagal. At lubusan kitang babagsakin. Wenwen, mayroon talaga akong pangarap. Na maging isang tanyag na taga-disenyo. Tvi de Montag Peng. Ipagkatiwala sa akin ang pagdidisenyo ng bahay na ito. Syempre naman. Gawin mo ang gusto mong pagbabago. Pagkatapos kong ayusin ang mga magulang ko, sasamahan kita sa ospital. Para dalawin ang ate mo. So to be a 11, ang sarap mong kasama. Zakto. Gusto kong maglagay ng kalan sa bahay. Yung apoy sa lungsod. Hindi ako sanay sa lutong yun, Chuji. Sa pagdidisenyo mo, tandaan mong lagyan yon, walang problema. Oo nga. Ako rin, gusto ko ng kulungan ng manok sa bakuran. Tsuji, tulungan mo rin ako diyan. Sige, walang problema. Gagawin ko na ngayon. Sandali lang. Chen Montag, kailan KPA matatapos? Nakita mo na ang lahat. Bakit hindi KPA umalis? Sa tingin ko, dapat dumating na ang mga taga-association. Sa palagay ko, kayo ang dapat umalis. Chen Montag, napansin ka o, para kang. Malagkit na tutong, hindi matanggal-tanggal. Tatlo.
Kung hindi ka alis, tatawagan namin ang guard. Aye, tawagan Montag. Sino ang may-ari dito? Ako, kayo ba ay? Kami ang taga-association dito. Ito ang hindi ninyo nabayaran. Nabayarin noong nakaraang buwan. Pakibayaran po. Bayarin SA Association? Ang mahal naman. 200,000. Naku, Hindi pa ako nakatira dito. Bakit ganito? Kataas ang bayarin? Miss, ito ay eksklusibong subdivision. Ganito talaga ang presyo ng bayarin. Kahit hindi ka nakatira dito. wen, ang mahal naman nito. Hindi pa tayo nakatira. Kailangan na nating magbayad ng ganito kalaki. Ay, hindi ba? Nakikitira ka sa napakagandang bahay. Hindi mo kayang bayaran ang maliit na bayarin. Sino ang minamaliit mo, Wenwen, kung kaya mong bilhin ang ganitong bahay? Bakit hindi mo kayang bayaran ang bayarin? Tama. Ikaw na dayuhan, bakit ka nakikialam? Ma, kunin mo muna ang 200,000 para mabayaran ito. Pag nakapag-ipon na ako, babayaran ko ng 10 beses pa. Tama, maliit lang ito. Kumpara sa magiging tagumpay ni Wenwen sa hinahara. Pero, wala na tayong pera, eh. Ano? Paanong wala ng pera? Wenwen? Ang bawat buwan, naipasa na ni Chenmo sa iyo ang pera niya. Paano ka naman magkukulang ng pera? Ako, Marami lang akong biniling bag, naubos na ang pera. Ikaf, ang gastadora Montag. Ano? Totoo ba ang sinasabi ko? Hindi kayo? Makakabayad ng association dues? Sinong nagsabing wala akong pera? may secret savings ka, di ba? Kunin mo na agad ang pera na yun. Ano? May sikretong pera PA? Ito, talagang ito na lang ang natitirang pera natin. Anong problema? Napakagaling ng anak ko. Hindi tayo magkukulang sa pera sa hinahara. Salamat sa kooperasyon. Nakita Montag ba? Si Chenmo Wenwen, hindi katulad mo. Ang galing. Ang laki ng association dues pero nabayaran natin agad. Akala mo ba, lahat katulad mong kuripot? Sige, kung wala ng problema, mauna na kayo. Kailangan pa naming ayusin ang bahay. Sandali lang po, miss. May isa pang bagay. Dahil nabayaran na ninyo ang utang, simula ngayon, ang bahay na ito ay opisyal ng ipinagbibili. Ano? Ipinagbibili? Hindi ba't gusto mong ipagbili ang bahay na ito? Pirmahan mo ang kontrata at magiging epektibo ito. Ito. Hindi ko sinabing ipagbibili ang bahay. Baka nagkakamali kayo, hindi namin ito ipinagbibili. Ang bahay na ito. Napakagandang bahay. Bakit namin ito ipagbibili? Pero, kanina lang, may natanggap akong abiso na ang may-ari ay ipinagbibili ang bahay na ito. Wen, baka. Hindi ikaw ang may-ari. Siyempre, akin ang bahay na ito. Kung hindi kay Wenwen ang bahay na ito, paano niya tayo maihahatid dito? Ano ang nangyayari? Jiang Wenwen, ang bahay na ito baka. Hindi talaga sa'yo. Napakabait mo naman, nagmamadali kang. Magbayad ng association dues para sa iba. Baka nagkakamali kayo, hindi ko kailanman sinabing ipagbibili ang bahay. Hindi ako nagkakamali, kanina lang nakausap ko. Ang may-ari sa telepono. Telepono? Wala akong natanggap na tawag. Siyempre, hindi ka tumanggap ng tawag dahil hindi ka talaga ang may-ari dito. Kayo ba? Ako ang proxy lawyer na may-ari ng bahay na ito. Sa pamamagitan ng aking kliyente. Ang bahay na ito ay nasa ilalim ng aking buong kapangyarihan. Ano? Proxy lawyer ang may-ari. Paano ito possible? Alam ka una. Chenmo, ikaw na naman ang may gawa nito, di ba? Tingnan mo ang aming Wenwen ngayon. Mas lalong gumaganda ang buhay, hindi ka makapaniwala. Kumuha ka ng 2 artista para magpanggap na abogado, para lang magpakitang gilas. Hahaha, ako ay kumuha ng peking abogado, hindi mo talaga akalain. Na ang may-ari ng bahay na ito ay ikaw. Kung si Wenwen ay hindi ang may-ari ng bahay na ito, paano kami nakapasok? Hindi ka akalain na ganito ka. Chenmo, Wenwen noong kayo ay naghiwalay. Tama ang desisyon, tama. Chenmo, dalhin mo na ang mga tao mo. Umalis sa aming bahay, kung hindi, tatawag ako ng pulis. Tumawag ng pulis. Attorney Wang, dala mo ba ang lahat ng dokumento tungkol sa mga walang kinalaman? Na walang basihang hinala at panliligalig, sa tingin ko may karapatan kang direktang aksyonan.
Opo, Mr. Chen. Kumpleto ang lahat ng dokumento. Chen mo, wala kang hiya hanggang ngayon. Nagliligaw ka pa rin sa pagkakataong ito. Hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Jiang Wenwen, ikaw ay. Napakalala ng iyong kamangmangan. Property management, pinaghihinalaan ko sila. Na mga sinungaling na inutusan ng taong ito, iminumungkahi ko na tumawag kayo ng pulis agad. MS Jiang, tingnan mo ng mabuti ang dokumentong ito. Malinaw ang nakasulat dito. Ano pa? Ngayon ang teknolohiya ng peking dokumento ay napakagaling. Teka. Kung wala sa inyo ang makapagpaliwanag ng malinaw, tatawagan ko ang may-ari ngayon, Chen mo. Ngayon ang tunay mong mukha ay malalantad na. Ano? Siya pala ang may-ari. Ay naku. Paano may biglang tumawag sa aking telepono? Pasensya na, naalala ko ang bahay na ito. Parang talagang nasa pangalan ko. Ano, paano ito possible? Nagkakamali ba kayo? Ang may-ari ng bahay na ito. Dapat si Vinvin. Noong una, kumita siya sa pamamagitan ng mga plano. Anong kinalaman ni Chen mo dito? Nga. Mali kayo, ang anak ko. Ang may-ari ng bahay na ito. Mali kayo, baka gusto ninyong bumalik. At I double check. Ito. Ah, anak, hindi mo ba sinabi na ang bahay na ito ay kinita mo mula sa mga investor? Baka gusto mong tawagan sila para malaman natin. Tawagan mo na agad. Sige, tatawag na ako. Assistant Zhao, may mga nagpapanggap na may-ari ng bahay na ito. Pwede mo bang patunayan kung sino? Ang tunay na may-ari, pwede kong patunayan na ang bahay na ito ay walang kinalaman sa iyo. Narinig mo ba? Ang bahay na ito ay hindi, Assistant Zhao. Nagbibiro ka ba sa akin? Ang bahay na ito ay resulta ng magaling kong plano. Nakinita ko ng marangal. Magaling. Nakinita. MS, Jiang, masyado kang nakmamalaki. Isang estudyante kang walang karanasan. Ang plano mo ay parang basura. Anong kumpanya ang gagantimpalaan ka ng isang bahay? Nagsisinungaling ka. Ang boss mo mismo ang nag-approve. Sinabi niyang puno ng talento at potential ang plano ko. Ako ang pinakamagaling na baguhan na nakita niya. Hinangaan niya ako. Kung alam niyang sinisiraan mo ang mga nagawa ko, hindi kanya palalampasin. Tama, ang kakayahan ni Wenwen ay kinilala ng boss mo. Gusto mo bang tumakas sa responsibilidad? Sa tingin ko, may mga taong inggit. Sa malaking kita ni Wenwen, kaya nagpapanggap. Napakababa. Uunga, tawagin niyo ang boss niyo para makita niya. Kung kinikilala niya si Wenwen bilang talento. Ang anak ko ay nagtamo ng lahat ng ito sa sarili niyang kakayahan. Ngayon, kailangan niyo kaming bigyan ng paliwanag. Kung hindi kami titigil. Gusto mong makita ang boss namin? Oo. Gusto kong marinig mismo sa kanya. Gusto kong itanong. Kung totoo pa ang kanyang pangako at paghanga. Ang boss namin. Nasa likod mo siya. Hello. Pasensya na, yung boss na sinasabi niyo. Na sobrang hinahangaan ka, malayo man sa paningin, nandito lang pala. Yung kumpanyang pinagpadalahan mo ng proposal, akin din yon. Ano? Lahat ng ito, ikaw ang may pakana. Tama. Sige. Chen mo, ang kapal talaga ng mukha mo. Para lang makuha ang proposal ko, gagawin mo to? Jiang Wenwen, hindi mo ba alam na hindi maganda ang proposal mo? Hindi ba? Yang lumamong proposal, wala na iyan sa merkado. Sa amin, basura lang yan. Ano? Paano nangyari yon? Yung proposal mo, matagal nang hindi ginagamit sa Europe. Ikaw lang ang may tiwala dyan. Hindi pwede. Chen Montag. Akala mo ba susuko ako sa Epsilon? Sasabihin ko sa'yo, hindi pwede ngayon. Hindi ako susuko sa pera. Jiang Wenwen, nag-iisip ka ng masyado. Hindi kita pinapasuko. Alis na tayo. Ingat sa bayahe. Ang ganda ng preparasyon mo, sunod-sunod. Kumusta? Maganda ba yung palabas? Ano? CJ, pupunta na ako. Young Miss. Young Master Chun.
Naayos ko na ang kwarto ni Grandma Liu. Nakonsulta na ang mga eksperto. Salamat sa effort, Uncle Xiang. Walang anuman, trabaho ko lang to. Yung Master Chen, matagal na tayong hindi nakita. Presidente Xiang. Magkakilala pala kayo. Ang pangalan niyong Master Chen, sa Jiangcheng, halos lahat kilala. Uncle Xiang, sana matulungan mo ako. Sa isang maliit na bagay. Yang Miss, ano po yun? Kailangan kong sumali sa auction sa 3 araw para sa pamilya. Sa set ng King Hua Colored Glaze. Yung pinag-usapan sa Jiangcheng. Sa 3 araw, sa action sa Jiangcheng. Ang pinakahuling item. Tama. Sige, gagawin ko na. Oo nga pala, Yang Miss. Inutusan ko na ang mga tauhan ko na maghintay sa baba. Ano man ang kailangan mo, sabihin mo lang sa kanila. CJ. Boss, ano NG importante para personal kang pumunta? Ano ba alam mo? Ngayon, dumating na ang Young Miss. Young Miss. Yung taga Jing Circle BA? Tama. Bihira lang dumating ang Young Miss. Dapat alerto kayong lahat. Kung may inis ang Young Miss, huwag niyo kaming sisihin kung hindi kami magpapakabait sa inyo. Dito lang kayo lahat. Maghintay sa utos ng Young Miss. Salamat sa pagpunta mo rito kasama ko. Si Lola Liu, siya ang nag-alaga sa akin mula pagkabata. Ngayong pumunta ako sa Jiangsheng. Bukod sa iyo, siya ang pinakamahalaga sa akin. Huwag kang mag-alala, mabait ka. May awa ang Diyos. Magiging okay si Lola Liu. Sige, punta ka na. Okay lang ako. Alam ka una. Dad, huwag kang mag-alala. Nakahanap na ako ng taong sasalo sa atin. Hindi mo ba alam kung sino ang anak mo? Ilang salita lang. Si Jiang Wenwen ay iniwan na si Chen mo at sumama sa akin. Basta't makakapit tayo. Kay Jiang Wenwen. Hindi magtatagal, mabubuhay tayo. Nang mangya. Ang cute-cute mo. Sa wakas, nahintay din kita. Tara, sundan natin. Akala ka o sino? Si Young Master Chan, hindi SA Mansion stay. Dito pa sa ospital, nag-experience ng hirap ng buhay? Ha? Ang asong hindi nakaharang, mabuting aso. Chun Mo. Huwag kang magpanggap. Huwag mong isipin na dahil may pera ka, ay magaling ka na. Kaya kitang talunin ng walang effort. Si Jiang Wenwen na pinagsilbihan mo ng 7 taon. Ngayon ay kasama ko. Ha? Congratulations, nakakuha ka ng basura na itinapon ko. At, bagay na bagay kayo. Chen mo, alam kong hindi ka makakapayag. Pero ano naman ang magagawa mo? Kahit na, pinaghirapan mong hanapan siya ng kidney donor. Pero kasama pa rin niya ako. Nga pala? Sinabi niya na ang pinagsisisihan niya sa buhay niya ay ang makilala ka. Magkasama. Ikaw ang sinasabi. Hindi mo ako kayang pantayan sa buong buhay mo. Hindi mo kayang pantayan. Ikaw. Chen mo, sa bibig ka lang magaling. Kapag naging kami ni Wenwen, sa tingin ko, ikaf si Xuye, DIBA? Zeno ka? Hulihin siya. Ano ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Bitawan ninyo ako. Hindi importante kung kilala mo kami o hindi. Basta kilala ka namin. Ano? Ano? May utang sa amin ang tatay mo. Kung hindi mo babayaran ngayon, magdudusa ka. Utang ng tatay ko yan, hanapin ninyo siya. Ano kinalaman ka o diyan? Tumakas ang tatay mo sa ospital. Sabi niya, ipapantay niya ang anak niya sa utang. Student ID MO2, DIBA? Ito mismo ang ibinigay niya sa akin. Ano? Mukhang mas malaki ang problema mo kaysa sa inakala ko.
Tara, sandali. Aya kong ayusin ang perang ito. Ang girlfriend ko ay magiging pinakamayamang babae sa hinaharap. Aya niyang bayaran ang utang ko. Pinakamayamang babae. Totoo yan, pa sa kanya, maliit lang ang halagang ito. Akala Montag PA tangga ako? Ha? Pinakamayamang babae. Tingnan mo nga ang itsura mo. Bagay ka ba sa pinakamayamang babae? Kung may kaibigan akong pinakamayamang babae, ako naman ang magiging haring emperador. Totoo, hindi ako nagsisinungaling kung hindi ka naniniwala. Tatawagan ko na siya ngayon. Vin, tulong Montag ako. Vin, tulong. Aji, huwag kang mag-alala, nandito ako. Lahat ng problema mo, ayusin ko. Ken mo, ikaw na Nenan Beto. Ako? Wala akong pakialam sa mga bagay niyo. Ikaw ang girlfriend nitong batang ito. May utang ang tatay niya. Sabi niya, ikaw ang magbabayad. Mga kuya, baka may pagkakamali. Ito ay bagay ninyo. At ng tatay niya, mga estudyante lang kami. Parang hindi maganda na makialam sa estudyante. Ano? Ikaw na lang ang magbayad. Hoy, huwag. Walang kinalaman sa akin ito. Magkano ang utang niya sa inyo? Hindi masyado. 5 milyon. Sige, ako ang magbabayad para sa kanya. Ito ay. Pagkatapos ng 15 taon, dalhin mo ang pagkakautang na ito. Babayaran ko ito ng 10 bises kasama ang interest. Seryoso ka? Hindi ako nagbibiro kapag nagsasalita si Jiang Wenwen. Ginagawa Montag akong tangga? Sumulat lang ng ilang salita sa papel. At maghihintay ako ng ilang taon para sa 10 bises na bayad? Akala mo ba ikaw ang magiging pinakamayamang babae sa hinahara? Tingnan Montag ka. Ang suot mong damit, nagkakahalaga ba ng 100 piso? Ikaf. Huwag na magsalita na maami. Magbabayad ka o hindi? Kung hindi, dadalhin ko na itong binata. Sino ang may lakas ng loob? Kapag ginalaw ninyo si Chuji, sisiguraduhin kong hindi kayo makakalusot. Huy, paang kusilyo sa puwit, nakakagulat. Alam mo ba kung sino ang boss ko? Ang boss ko ay si Chiang Chanhong. Si Boss Xiang. Ang hari sa ilalim ng lupa sa Tianchen. Narinig ko na ang mga nagalit sa kanya ay hindi nabubuhay sa susunod na araw. Naku, baka mahatak tayo. Siyang Tianhong. Ano? Tako ka na? Xiang Tianhong. Ganito ka ba dapat makipag-usap sa akin? Vinven. Kilala mo ang boss ko? Noong nakaraang buhay, si Jiang Chanhong ay nagsikap na makuha ang proyekto mula sa akin. Ikaf BAI. Ong Yang Miss? Wanwan Ikaw. Ikaw Ong Yang Miss? Mukhang ang mga tauhan ni Jiang Chanhong ay hindi naman masyadong tanga. Ngayon, may bisa pa ba ang aking pagkakautang? May visa. Siyempre may visa. Wenwen, kilala mo pala ang hari sa ilalim ng lupa. Ang galing mo talaga. Chan Mo. Nakita Montag na ba? Si Vinven natin. Ay kilala si Boss Chiang. Mas mabuting magmakaawa ka na ngayon para may pakita namin sa iyo ang mundo. Sigurado ba kayo? Nakilala niya talaga si Xiang Tianhong. Chun Mo. Ang lakas ng loob mo ah. Pangalan ni Boss Chiang. Ay pwede mong tawagin ng direkta? Boss Liu. Ang kakawin kong tao, direkta niyang tinawag ang pangalan ng boss. Baka gusto mong dalhin ang ilan sa iyong mga tao. At saktan siya ng husto. Chen Montag. Dahil sa ating dating pagkakaibigan, nais ko sanang palampasin ito. Pero dahil hindi mo ito pinahalagahan, huwag mong sisihin ang sarili mo kung magiging masama ang loob ko. Boss Liu, hindi ko kilala ang dalawang ito. Sundin mo na lang ang inyong mga patakaran. Oy. Kasalanan mo ito. Dahil ginulo mo ang isang taong hindi mo dapat ginugulo. Si Xiang Chanhong ba ang nagsabi sa iyo? Ang babaeng sinasabi mong Young Miss, siya ba ito? Siyempre. Tingnan mo ang kanyang aura. Kung hindi ito ang iyong miss, sino pa? Paano kung sasabihin ko sa iyo na ako ang Young Miss na sinasabi mo? Ano? Ikaw ang young miss? Tama ba ang pandinig ko? Alam mo ba ang sinasabi mo? Ano ang estado ng young miss? Alam mo ba, kung hindi kita paparusahan ngayon,
Hindi ako karapat-dapat sa tiwala ng iyong miss sa akin. Kung ako ang nasa lugar mo, hindi ako makikipag-away. Hoy, ano ang ibig mong sabihin? Kung peke ka o hindi, tawagan lang natin para malaman. Sinasabi mong tatawag ako? Zino ka ba para utusan ako? Sige, kung hindi mo tatawagan, ako na ang tatawag. Siyang Chanhong, ang iyong tauhan ay nasa harap ko ngayon at gustong saktan ako. Ano? Sinong walang hiya ang may lakas ng loob na gawin yon? Huwag kang mag-alala, young miss, sandali lang. Pupunta ako diyan kaagad. Kilala mo talaga ang boss ko? Boss Liu, huwag kang maniwala sa kanila. Ito ay tiyak na mga artista na hinenichen mo. Isipin mo, kung kilala niya talaga ang boss, bakit hindi kanya pinatawag para makausap ang boss noon pa? Mukhang may punto ka, Hoy, batang babae, pati ako ay niloloko mo? Ngayon ay talagang paparusahan kita. Kung gagalawin mo ako, sisiguraduhin kong mapapahiwalay ang iyong mga kamay. Natatakot ka sa akin? Ngayon ay talagang bibigyan kita ng leksyon. Halika, Dakpinzia. Boss, bakit ka mismo ang pumunta? May nagpapanggap na yung miss dito, at handa na ako. Bigyan siya ng leksyon para sa iyo. Boss, bakit Montag ako sinaktan? Tanga ka. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na magmalaki sa harap ng iyong miss? Siya ang mayamang dalaga. Bumaba ka agad at humingi ng tawad sa mayamang dalaga. Mayamang dalaga, ako ang may kasalanan, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Siyang Chanhong, ang yabang ng mga tauhan mo. Huwag kang magalit, miss. Zixyang, hindi ko sila naturuan na maayos. Tumayo ka na. Ano ba talaga ang nangyari? Zia, siya ang nagpapanggap na mayamang dalaga. Kaya nga ako nagkamali. Boss Liu, baka peke itong taong ito na dala nila. Hindi ko ba kilala ang sarili kong boss? At ikaw, maliit na sinungaling. Hulihin ninyo siya. Xiang Xianhong, pinapayuhan kitang ayusin mo ang mga tauhan mo. Baka ikaw pa ang mapahamak. Malaking kapahamakan. Zino ka. Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Basta malaman mo na bibigyan kita ng isang pagkakataon. Basta sundin Montag lang ako. Gagarantiyahan ko ang iyong tagumpay sa hinaharap. Sino ka ba para kausapin ako ng ganyan? Hinampas Montag ako. Ayoko talaga sa mga mayabang, lalo na sa mga babae. Boss Xiang, baka nakakamali ka. Lahat ito ay hindi sinasadya. Ayoko talaga kapag may sumisingit habang nagsasalita ako. Boss Jiang, si Chen mo ang may kasalanan. Ikaftin. Bakit ka ganyan? Hindi ka makatuwiran. Sino ba kayo para kailanganin kong makipag-usap ng maayos? Xiang Xianhong. Alam mo ba ang magiging bunga nito? Sa teritoryo ng Jiangcheng, wala pang nangahas na kausapin ako ng ganyan, pero ikaw ginawa mo. Galit na galit si Boss Xiang. Malaki ang magiging bunga nito. Xiang Xianhong. Kapag hinawakan mo pa ako, sisiguraduhin kong pagsisihan mo ito. Paksizizi. Kung susundin mo lang ako, bibigyan kita. Walang katapusang kayamanan. Higit pa sa ibinigay ni na Chen mo at Sunuan niyo. Ilang taon na akong naglalakbay sa mundo. Hindi pa ako nakakita ng tulad mo. Kung hindi mo alam ang kabutihan, bibigyan kita ng gusto mo. Mga tao, dalhin nyo sila. Putulin nyo ang kanilang mga paa. Boss Chiang, pakiusap, patawarin nyo kami. Xiang Xianhong. Seryoso ka. Akala mo ba naglalaro lang tayo? Akala mo ba 6 na taong gulang lang ako? Ano pang hinihintay niyo? Dalhin nyo sila. Oo. Sige Chen Montag. Ano pang hinihintay Montag? Kung tutulungan mo ako sa problemang ito, sa hinaharap, pwede kong isipang bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Jiang Wenwen, bakit hanggang ngayon?
Ang taas pa rin ng tiwala mo. Akala mo ba noong nakaraang buhay? Six Chen Hong ay sumipsip sa'yo. Dahil sa'yo ba? Lenny. Boss Sam. Hindi kami close sa kanila. Ano? Chen Montag. Sinadya Montag yan. Hindi ba ikaw ang nagsabi na kayong mga ito? Walang kinalaman sa amin. Bakit? Nakalimutan mo? Chen Montag, magkaklase tayo. Hindi ka ba naawa sa amin na mapapalo? Hindi ba ikaw ang nagsabi? Napapaluin kami. Ano pang hinihintay niyo? Dalhin niyo sila. Paluin niyo. Sandali. Chen Montag, kumputungan Montag ako. Sa problemang ito ngayon, pwede kong isipin. Sabihin sa'yo ang isang commercial na sikreto. Komersyal na sikreto. Jiang Wenwen, talagang gusto mo. Umasa sa karanasan ng nakaraang buhay para magtagumpay. Sayang, ang sikreto mo ay walang halaga sa akin. Tama, sa commercial na sikretong ito, ang grupo ng Chen ay lalong tataas ang antas. Lanan. Mukhang maganda. Pero sayang. Hindi ko kailangan. Ano? Chen mo, alam mo ba ang sinasabi mo? Alam mo ba kung gaano kalaki ang halaga nito sa negosyo? Jiang Wenwen, sasabihin ko sa'yo. Ang mga komersyal na sekreto sa iyong bibig ay wala akong interes. Seryoso ka. Ano pang hinihintay Montag? Ilabas mo sila sa loob ng 10 araw. Kung hindi mo babayaran ang pera, ipapadala kita sa Afrika para magmina. Chen mo, sinadya mo ang lahat ng ito. Para lang makuha ang puso ko, pinlano mo ang lahat. Maghintay ka, hindi ko hahayaan ang gusto mo. Vin. Miss Jiang. Pa sa follow-up check-up ka ba? Bakit wala si Yang Master Chen? Hindi mo alam ang kidney donor. Napakalaking halaga ang ginastos niyong Master Chen. Palang mahanap ito. Kidney donor. Anong kidney donor? Mali ka ng tao. Anong kidney donor? Nangapi ka ba? Umalis ka. Aji, ano ang ibig sabihin ng kidney donor? Yun. Hindi ba ako ang nag-donate ng kidney sa'yo? Si Chen mo, pinigilan niya. Kung hindi dahil sa kanya, matagal ka nang gumaling. Si Chen Montag na naman. 1-1. Anong gagawin natin? Takbo na lang kaya tayo. Hindi pwede. Nakatingin sa atin si Boss Chang. Kung tatakbo tayo, mas malala ang mangyayari. 5 milyon lang. May paraan ako. Wenwen, may paraan ka. Sabihin mo agad. Ang 18 business plan, market analysis. Una, ang 18 market positioning analysis. Chen mo, binigyan kita ng pagkakataon. Hindi mo pinahalagahan, kaya itatapak kita. Sa ilalim ng aking paa. Ngayon, ang blue and white porcelain ay lalabas. Tiyak na maraming mag-aagawan. Hindi ko alam kung mabibili ko. Noong nakaraan, si Jiang Wenwen ay nauto ni Suji, sinira ang milyon-milyong blue and white porcelain at ang dahilan ay dahil sa balitang narinig ni Suji na peke ang porcelain para sa inyo. Isinuko ko ang kontrol ng kumpanya para lang maging ligtas kayo ngayon. Gusto kong makita kung ano ang gagawin nyo. Chen mo, ano ang iniisip mo? Wala. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita ngayon. Alangan. Tingnan mo, hindi ba ito ang bagong sikat na negosyante? Balita ko, sa loob lamang ng 2 linggo. Mula sa isang maliit na kumpanya na may ilang tao, naging isang unicorn na. May halagang bilyon-bilyon. Balita ko, ang babaeng presidente ng kanilang kumpanya ay may mga kakaibang ideya. Maraming investor ang nag-abang para makipagtulungan sa kanya. Kung magpapatuloy ang ganitong trend, hindi magtatagal. Maaari siyang maging pinakamayamang babaeng negosyante sa bansa. Jiang Wenwen, talagang dumating kayo. Mukhang dahil sa karanasan mula sa nakaraan. Mabilis kayong nagtagumpay. Oy, hindi ba ito si Ginoong Chen? Chen mo, matagal ko nang sinabi. Sa huli ay pagsisisihan mo ito. Binigyan kita ng maraming pagkakataon, pero hindi mo pinahalagahan. Huwag mong sisihin ako. Jiang Wenwen. Minsan, ang labis na kumpiyansa ay hindi palaging mabuti. Chen Montag. Tulad mo na walang ginagawa kundi magwalang bahala, paano mo malalaman ang magiging aking tagumpay sa hinaharap? Tingnan mo, sa loob lamang ng 2 linggo, narating ko na ang ganitong posisyon. Hintayin Montag. SA hinaharap. Tiyak na babagsak ang Chen Group mo. CJ, hintayin ko ang balita mo.
Chen Montag, hintayin Montag. Kapag nakuha ko na ang set ng King Hua glassware at nakipag-ugnayan sa malaking tao, iyon na ang katapusan mo. Maligayang pagdating sa ating auction. Ngayon, ipapakita natin ang unang item. Ang Bushi Tu ni Tangyuan. Ang starting bid para sa item na ito ay 2 milyon. Ang minimum bid ay hindi bababa sa 100,000. Magsimula na tayo. 2,500,000, 3 milyon. Ang bid ng ginoong ito ay 3 milyon. May mas mataas pa ba sa 3 milyon? 5 milyon. Ang bid ng babaeng ito ay 5 milyon. May mas mataas pa ba sa 5 milyon? Sage, 5 milyon, sold. Ano? Hindi ba kayang maglabas ng 5 milyon ni Ginoong Chen? Kung ganito lang, bakit pa kayo nakaupo dito? Mas mabuti pang umuwi na lang kayo at kumain ng instant noodles. Ha ha ha. Ang hari ay hindi nagmamadali pero ang mga alalay ay nag-aalala. Nagsisimula pa lang ito. Chen Montag, kahit anong ay bit Montag ngayong gabi. Hindi ko hayaan na magtagumpay ka. Oh. Kung gayon, maghihintay ako. Ang susunod na item ay isang basong may lamang asul na porselana. Ang panimulang presyo ay 3 milyon. 8 milyon. 10 milyon. Sold. 2 tainga na banga. 15 milyon. Sold. Isang insenso na ginto. 20 milyon. Sold. Isang estatwa ni Yutay, isang yade na pampaswerte. 30 milyon. Sold. Chen Montag. Ang daming kayamanan, wala ka man lang binili. Hindi kaya nanonood ka lang talaga? Payaso. Chen mo, mukhang ang huling item din ang target mo. Pero hindi ko hahayaan na magtagumpay ka. Ngayon, dumating na ang huling item ng auction na ito. Isang basong asul na porselana. Diyos ko, ito na ang basong asul na porselana. Narinig ko na si Jiz Hao ay nagsalita na. Ang sinumang makakuha nito ay magkakaroon ng pagkakataon na makipagtulungan sa kanya. Totu ba? Siyempre, ang basong ito ay ang huling gawa ng asawa ni Jiz Hao bago siya namatay. Kaya handang gumastos si Jiz Hao para dito. Ang sinumang makakonekta kay Jiz Hao ay tiyak na angat sa buhay. Ang panimulang presyo ay 50 milyon at ang minimum na dagdag ay hindi bababa sa 10 milyon. Simula na ang bidding, 60 milyon, 70 milyon, 80 milyon. Ako ay magbibigay ng 5 bilyon. Ano? 5 bilyon? Diyos ko, talagang ang yaman ng babaeng ito. Ang laki ng kanyang bid, mukhang siya na ang magkakaroon ng basong ito. Ako ay magbibigay ng 10 bilyon. Ano? 10 bilyon? Si Chen ay nagbigay ng 10 bilyon. May mas mataas pa ba sa 10 bilyon? $15 bilyon. Ang babaeng ito ay nagbigay ng 15 bilyon. May mas mataas pa? Sa 15 bilyon? Chen mo, ang pondo ng inyong grupo ay mga 10 bilyon lang, di ba? Itutuloy mo pa ba? Chen Montag kung kulang. Pwede mong ilabas ang ikiti. Chen mo o kaya, wag na lang. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. 2 bilyon. Naku, si Chen Xiao ay nag-alok ng 2 bilyon. May mas mataas pa ba kaysa sa 2 bilyon ni Chen Xiao? Chen Montag may pira KBA ng ganyan karami? Huwag mo nang pakialaman to, kung may kakayahan ka, huwag kang sumabay. Ikaf. Hindi, kahit alam ka una. Ang lihim ng glass lamp na ito, ngunit sa pamamagitan lamang ng litreto ito, para maabot ang gusto kong epekto. 2 bilyon at 500 milyon. Ano? Umabot na sa 2 bilyon at 500 milyon? 2 bilyon at 500 milyon. May mas mataas pa ba kaysa sa 2 bilyon at 500 milyon? 3 bilyon.
Chen Montag. Kung walang sasabay, pwede na bang ideklara ang resulta? Oo, 3 bilyon. Si Chen Xiao ay nag-alok ng 3 bilyon. May mas mataas pa ba kaysa sa 3 bilyon? 3 bilyon, isang bises. 3 bilyon, dalawa. Ako. Magpapailaw ng langit. Hindi ako nagkakamali, talagang bagong bituin sa negosyo. Ang tapang, ilan lang ang may ganito sa mundo. Ang galing. Talagang elite ng negosyo. Ang magiging babaeng pinakamayaman. Chen mo sebi ka na. Ilulubog kita sa lupa. Tapos na. Ang magandang araw mo. Binabati kita, Miss Jiang. Ang asul at birding glassy lamp ay nabibilang sa mo. Jiang Wenwen, binabati kita. Dahil gumastos ka ng malaki para makuha ang treasure na ito. Gamitin mo ng maayos. Huwag mong sayangin. Sinong nagsabing sumali ako sa auction? Para sa basurang ito. Basura. Jiang Wenwen, anong ginagawa mo? Siyempre, sisirain ko ito. Jiang Wenwen, alam mo ba ang ginagawa mo? Siyempre alam ko. Mga tanga kayo. Akala niyo totu ito? Baka naman. Peke pala ang treasure na yon? Tama. Mga kasama, ako si Jiang Wenwen. Dito ko malinaw na sasabihin sa inyo. Ang set ng blue and white glass cup na ito ay fake. Ano? Peke? Miss Jiang, pakiingatan ang iyong pananalita. Bawat isang item sa auction house na ito ay tunay at dekalidad. Tone? Jiang Wenwen, pinapayuhan kitang huwag magulo. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ng ilang bagay ay hindi mo kayang tiisin. Chan Mo. Isa ka lang walang kwentang ta. Anong karapatan mo para turuan ako? Kayo lang ang naniniwala. Natune ito. Panuren Montag. Ang hindi makakatiis ng kahihinatnan ay ikaw. Basagen Montag. Talagang binasag mo? Ito. Tigil. Gago, sinong nag-utos sa inyong basagin? Tulad ng inaasahan ko, ito siguro. Ang sikat na si Elder Zhao. Elder Zhao, handy nice poem. Ang blue and white glass cup na ito ay fake talaga. Pika? Sinong nagsabi sa iyong peke? Elder Zhao. Kung hindi kayo naniniwala, maghanap kayo ng eksperto. Para suriin. Gago, anong alam Montag? Alam mo ba ang mga bagay na binasag ninyo? Iyon ay tunay at dekalidad. Tone? Paano nangyari yon? Elder Zhao, nakakamali kayo. Ano sa palagay mo ang ginagawa ng auction house na ito? Kung Pika, hindi ba makikita ng mga eksperto? Gayon, kung hindi ninyo ako bibigyan ng paliwanag, hindi kayo makakaalis sa pintuang ito. Ito, paano ito nangyari? Chen Montag, ano ang nangyari? Hindi mo ba sinabi? Na fake ang glass cup na ito. Hoy, Jiang Wenwen. Hindi ko sinabi sa'yo na peke ang glass cup. Lene. Jiang Wenwen, noong nakaraan, para aliwin ka, nagsinungaling ako. Na peke ang glass cup. Ngayon, wala akong sasandalan. Tingnan natin kung paano kayo makakaligtas. Kaya, alam mo pala na tunay ito. Chan Mo. Ang Sama Montag. Paulit-ulit mong sinasabi na ibabagsak mo ako, pero ngayon, ang nasa ilalim ay ikaw. HMP. Chan Mo. Akala mo makakaya mong talunin ako? Masyado kang nagpapakababa sa akin. Lao Zhao, ako ang may kasalanan ngayon. Pwede kong. Ipanagkatiwala sa inyo ang aking kumpanya bilang kabayaran. Ang kumpanya mo, akala mo ba mahalaga ang kumpanya mo? Lao Zhao. Ano ang ibig mong sabihin? Ito. Paano nangyari ito? Ang kumpanya mo ngayon, isang hungkag na lamang. Wala ni piso sa mga libro.
Ikaw ba ang may pakana nito? Jiang Wenwen. Huwag mo akong isipin na ganoon kababa. Hindi karapat-dapat ang kumpanya mo para ako mismo ang kumilos. Eh bakit naging ganito ang kumpanya ko? Bakit hindi mo tanungin ang taong malapit sa'yo? Ano? Aye, hindi pwede. Hindi niya kayang gawin ang ganito. Impossible. Tanungin mo siya para malinawan ka. Winwen, Kasal Anan K.O. lahat. Akala K.O. Panalo na tayo ngayon, kaya ginamit ko ang ilang pondo ng kumpanya. Ikaw talaga? Wenwen, pero huwag kang mag-alala. Inilagay ko lang ang pera sa stock market. Hindi magtatagal, kikita tayo. Kita. Hindi ba't ginamit mo ang pera para bayaran ang utang? Utang? Jiang Wenwen, hindi mo pa alam. Si Sujay, sa likod mo. May milyon-milyong utang sa labas. Ano? Totoo ba ang sinasabi nila? Winwen, napilitan lang ako. Patawarin Montag ako, Winwen. Ikaw. Naku, Winwen, okay ka lang? Jen Emo, para lang pagawain Montag kami niksuye. Grave ang effort mo. Pero huwag mong isiping. Panalo ka na. Jiang Wenwen. Talagang buong puso ka kay Sujay. Ganito na siya, pinagtatanggol mo pa rin. Tama. Si Chuji, para sa akin. Ibinigay pa niya ang kanyang bato. Kaya kahit anong malaking pagkakamali ang gawin niya, matatanggap ko pa rin. Jiang Wenwen, hanggang ngayon ba ay naniniwala ka pa rin? Na si Suji ang nag-donate ng bato sa'yo noon? Ano ang ibig mong sabihin? Jiang Wenwen, dilat mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Ang kidney donor mo noon ay binili ni Chen mo ng 50 milyon mula sa ibang lugar. Malubha ang kidney failure ng pasyente. Kailangan magpalit agad ng bato. Kung hindi, maaring mawalan ng buhay. Kahit magkano ang gastusin o anong paraan ang gamitin, siguraduhin na makahanap ng angkop na kidney donor para sa akin. Ano? Buti na lang at nai-record sa kilis ng ospital noon ang eksenang ito. Kung hindi, hanggang ngayon ay naluloko ka pa rin niya. Paano ito possible? Jiang Wenwen, bulag ka noon sa katotohanan. Akala mo si Suji ang nag-donate ng bato sa'yo. Pero sa totoo lang, nagkataon lang na na-ospital siya noon. At napadaan ka lang, kaya nagkamali ka at inakala mo siya ang tagapagligtas mo. Nakakatawa ka talaga. Totoo ba ang sinasabi nila? Hindi, Wenwen, maniwala ka sa akin. Niloloko ka lang nila, ako talaga ang nagligtas sa'yo noon, Wenwen. Kung totoo o hindi, magpa-opera ka na lang para malaman. Hindi pwedeng magpa-opera. Kaya, niloloko Montag lang ako simulat sa pool? Hindi ikaw ang nagligtas sa akin, kundi si Chen mo. Hindi, Wenwen, ako ay ginawa ka ulang ito dahil mahal na mahal kita. Winwin, maniwala ka sa akin, Winwin. Ngayon ko lang nalaman, ikaw si Jiang Wenwen. Hindi lang nagkamali sa pakilala sa tagapagligtas niya, pati na rin sa patuloy na paglaban sa kanya. Talagang nagkamali ng akala, ngayon. Mahilay ko na nagsisisi ang puso ni Jiang Wenwen. Sobrang nagsisisi na siya. Winwin, hindi ba sinabi Montag noon na ipagtatanggol mo ako habang buhay? Tayo, mag-umpisa ulit tayo, okay lang? Tumahimik ka, gago ka. Winwin, Dahil sa'yo, itinaboy ko si Chen mo na napakabuti sa akin. Dahil SIO. Hindi ako nagdalawang isip na saktan si Chen mo. Paano mo nagawang gawin ito sa akin? Bakit Montag ako ginag-anito? hayaan mo akong magsalita, Wenwen. Ako ang nagkamali, ako ang tanga. Itinulak ang taong pinakamamahal. Chen mo, bakit hindi mo sinabi sa akin? Ilang beses na kitang pinaalalahanan. Narinig mo ba ang sinasabi ko? Kasal Anan K.O. Chen mo, ako ang nagkamali noon. Magsimula ulit tayo, pwede ba? Ang taong mahal ko, ikaw pa rin. Kahit ang taong nagligtas sa'yo, hindi mo makilala. May mukha ka pa magsabing mahal mo ako. Nun ikaw nalen lang. Chen Montag. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, gagawin ko ang lahat. Jiang Wenwen. Sa palagay mo may pag-asa pa ba tayo? Nang itulak mo ako mula sa hagdan para sa kanya. Ang ating relasyon ay tapos na. Ano? Ikaw rin ba? Kung may pagpipilian, sana hindi kita nakilala. Sana sa hinaharap,
Hindi na kita makita. No and you. Tayo na. Hindi. Chen Montag. Chen Montag, Pekingan Montag ako. Ang init, hiramin ko tenga mo. Bakit ikaw ang nagluto? Nasaan ang yaya? Pinahinga ko ang yaya ngayon, ako ang mag-aalaga sa'yo. Tikman mo ang luto ko. Lanan. Ano nang nangyari? Hindi ba masarap? Subukan mo na lang. Biro lang, ang sarap. Ang kulit mo. Pagkatapos ng ilang araw, pupunta ako sa Shangjing. Parang hindi na kami mo. CJ. Chen mo. Baka dapat puntahan mo siya. Hindi na. Kung gusto niyang manatili, hayaan mo na. Wala na akong kinalaman sa kanya. MS Jiang, umalis ka na, ayaw kang makita ng binata. Chen Montag. Kahit anong mangyari ngayon, kailangan kitang makita. Ikaf. Huwag kang mag-aksaya ng lakas. Nandito ka ba para pagtawanan ako? Sasabihin ko sa'yo, ang sa amin ni Chen mo ay isang malaking pagkakamali lang. Tiyak nahihingi ako ng tawad sa kanya. Jiang Wenwen, alam mo sa sarili mo. Ang mga ginawa mo kay Chen mo, hindi kanya kayang patawarin. Hindi, basta't humingi ako ng tawad. Tiyak na patatawarin ako ni Chen mo. Chen mo, nagpakita ka rin. Alam kong may pagmamahal ka pa rin sa akin. Chen Montag. Wenwen, hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Ayokong makita ka muli. Chen mo, pasensya na, tanga ako noon. Nadala ako ng kasinungalingan ni Tsuji kaya't. Paulit ulit kitang nasaktan. Alam kong mali ako, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tutubusin ko ang lahat. Tutubusin. Pupunuin ko muli ng pagmamahal ko ang puso mo. Chen Montag. Naalala mo pa ba ito? Noong nagkasakit ako, pumunta ka pa sa Juhua Mountain para lang humingi ng biyaya para sa akin. Wenwen. Ito ay mula sa Juhua Mountain. Lumuhod ako sa 900 at 99 na hakbang para humingi ng anting-anting para sa'yo. Sana'y laging ligtas at masaya ang buhay mo. Bata PA. Ilalagay ko na lang ito sa bag mo sa classroom. Tandaan mong laging dalhin ito. Chen mo, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mas mamahalin kita kaysa kay Sunuanyo. Huli na ang lahat. Hindi, Huwag. Ito ang anting-anting na ibinigay mo sa akin. Pinaghirapan mo pa itong hanapin noon. Bakit mo ito pinunit? Jiang Wenwen. Wala nang pag-asa sa ating dalawa, ang nararamdaman ko sa'yo. Ay galit lamang. Walang pagmamahal. Hindi. Chen mo, may pagmamahal ka pa sa akin, pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, gagawin ko ang lahat. Doblehin ang pagmamahal na ibinigay mo sa akin. Hindi, 10 bisis na ibabalik ko sa'yo. Jiang Wenwen. Ang mga sinasabi mo, ayokong pakinggan. At hindi ako interesado. Hindi. Hindi PA tapos, Chen Montag. Alam kong may pagmamahal ka pa rin sa akin. Huwag kang maging masyadong matigas, pwede ba? Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, bumalik ka lang. Gagawin ko ang lahat para sa iyo.
Jiang Wenwen, noong mahal na mahal ka ni Chen mo, ano ang ginagawa mo? Pinagmukha mo siyang tanga. Ngayong wala na si Chen mo, nagsisisi ka na. Hindi ba't nakakainsulto? Ikaw ang dahilan. Kung hindi dahil sa'yo, paano kami maghihiwalay ni Chen mo? Wenwen, huwag mong isisi sa iba ang mga pagkakamali mo. Kung tunay kang nagmamahal, hindi mo siya pahihirapan. At hindi siya maaagaw ng iba. Tara na, umuwi na tayo. Chen Montag. Hindi ba sinabihan kitang manatili sa loob? Bakit ka lumabas? Kasi natatakot akong magpapadala ka sa kanya. At babalik ka sa kanya. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Huwag kang mag-alala, Su. Ikaw lang ang mamahalin ko sa buong buhay ko. Sun Wan Yu, Totoo ba? 3 beses kumain sa isang araw. 2 tao, 4 na panahon, hindi tayo maghihiwalay. Chen Montag, Boss Jiang, nagising ka na. Bakit ako nandito? Nasaan si Chen Montag? Gusto ko siyang hanapin. Boss Jiang, si Boss Chen ang nagdala sa'yo dito. Si Chen Montag. Alam ka una. May pagmamahal pa rin siya sa akin. Nasaan siya? Gusto ko siyang hanapin. Boss Jiang, huwag kang mag-aksaya ng lakas. Sinabi ni Boss Chen. Hindi ka niya gustong makita. Hindi pwede. Hindi pwedeng sabihin ni Chen mo ang ganyan, Boss Jiang. Ito talaga ang sinabi ni Boss Chen. Boss Jiang, dapat mong isipin ang kumpanya. Dahil kay Tsuji, ngayon ang mga investor ay gustong makipagkita sa iyo, Tsuji. Dahil lang kay Xuye. Vin, nakamali ako. Alam ko na ang pagkakamali ko. Pakiusap, huwag mo na akong paluin pa. Masakit ba? Masakit. Mas masakit sa puso ka o? Napagkatiwalaan kita ng lubos. Bakit Montag ako niloko? Kung hindi dahil sa iyo, Kasado na sana kami ni Chen Montag. bakit siya magiging ganito kasuklam sa akin ngayon? Hindi, Vin. Hindi, alam kong mahal mo ako. Huwag kang mag-alala. Hindi na kita luluhin muli. Maniwala ka sa akin, Vin. Maniwala sa iyo. Si Chen mo ngayon, ayaw na niyang makita ang mukha ko. Ikaw ang may gawa nito lahat. Ang sakit na dinanas niya. Daranasin mo rin lahat para mapatawad niya ako. Para mapatawad niya ako. Tara, paluin ninyo siya. Vin. Tama na. Pakawalan muna siya. Baka mapatay niyo siya. SA ganito. Tiyak na patatawarin ako ni Chen mo. Anong pinagtatawa mo? Vin. Akala Montag PASA ganito. Mapapatavat kan i Chen Montag? Anong gusto mong sabihin? Gusto kong sabihin, huwag kang maglokohan sa sarili mo. Hindi ka mapapatawad ni Chen mo habang buhay. Imposible. Ikaw ang may gawa nito lahat. Kapag nawala ka na, ang punot dulo ng lahat. Tiyak na hindi siya magagalit sa akin. Vin, hindi mo talaga naintindihan ang mga lalaki. Kapag nagdesisyon ang isang lalaki, naiwan ka, kahit anong gawin ng babae, hindi kanya patatawarin. Kung ayaw mong maniwala, Zubukan Montag. Huwag kang mag-alala kapag napatawad na ako ni Chen mo. Iyon na ang katapusan mo. Jiang Vin. Tanungin mo ang sarili mo, ang dahilan ng lahat ng ito. Talaga bang ako? Siempre ikaf. Ikaw ang nandaya sa akin. Kung hindi dahil sa'yo, na nakunwari kang nagligtas sa buhay ko. Hindi sana kami ni Chen Montag. Napunta sa ganitong sitwasyon. Talagang wala ka ng pag-asa, hanggang ngayon. Et sinisi Montag PA ako. Sabihin ko sa'yo, ikaw ang dahilan kung bakit nagkaganito ang lahat. Ano? Dahil sa kaunting pride at kayabangan mo. Paano ako makakapaghasik ng away sa relasyon mo at ni Chen mo dahil sa malaking agwat ng estado ninyo sa puso mo? Laging nag-aalangan ka sa kanya. Kahit ibigay niya ang lahat, hindi mo pa rin tatanggapin ang pagmamahal niya. Hindi totoo yan.
Paano naman hindi? Kung hindi, bakit hindi mo man lang tinanong kung ako ang nagdonate ng kidney? SA toto lang. Ayaw mo lang tanggapin. Ngayon Montag lang nakita na umalis ang taong nagmamahal sa'yo. Kaya mo gustong bawiin si Chen mo. Jiang Winwin, huwag ka nang makunwari. Makasarili ka lang. Wala kang mahal kundi ang sarili mo. Hindi. Mahal ka o si Chen Montag. Mas mahal ko siya kaysa kanino man. Ha? Patutunayan ko sa'yo. Sa video na ito, tiyak na patatawarin ako ni Amo. Nasaan si Chen Montag? Lumabas pa ang Young Master at Young Miss. Kailan sila babalik? Hindi ko piyo alam. Miss Jiang, umuwi na po kayo. Hindi, maghihintay ako dito. Chen mo, pinarusahan ko na. Si Tsuji na ng gulo. SA Atin. Tingnan Montag. Pwede bang tumigil ka? Sa likod na tayo, huwag mo na siyang pansinin. Chen Montag. Nga pala. Tumawag kanina, dumating na ang wedding gown. Tingnan natin. CJ, Chen Montag, sandali lang. Pinagbayaran ko na si Tsuji. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Tingnan Montag. Kung hindi ka pa rin kontento, papaupuin ko siya sa harap mo para ikaw mismo ang pumalo sa kanya. Jiang Wenwen. Hindi ako interesado sa sinasabi mo. Huwag mo na kaming istorbohin. Chen Montag. tingnan mo. Maganda, di ba? Ang ganda. Kung ngayon, ito ang pipiliin natin. Chen Montag, hindi kita susukuan. Tiyak na patatawarin mo ako. Baka gusto mong subukang kausapin siya. Chen Montag. Sa wakas, kinausap mo rin ako. Ano ba talaga ang gusto mo? Jiang Wenwen. Wala nang pag-asa sa pagitan natin. Chen Montag. Pwede akong magbago. Para sa'yo, kaya kong baguhin ang lahat. Jiang Wenwen. Mula nang itulak mo ako sa bintana. Ang Chen mo noon ay tuluyan nang nawala. Hindi, gusto ko lang maghiganti para kay Tsuji. Hindi ko sinasadya na saktan ka. Naniniwala ka ba sa sinasabi mo? Chen Montag. Basta patawarin Montag lang ako. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Nakikiusap ako sa'yo. Nakalimutan mo na ba ang 7 taon nating pagsasama? 7 taon mo akong hinabol, ganun lang ba kadali para sa'yo na sumuko? 7 taong pagsasama. Jiang Wenwen. May 7 taon ba talaga tayong pagsasama? Sa 7 taong iyon, ano ang ginawa mo? Nakalimutan mo na ba? Ako. Kuya mo, pasensya na, hindi ko sinasadya. Pakiusap, huwag mo akong saktan, kuya mo. Chen Montag, gago ka. Wenwen, pupunta tayo sa Yunnan para maglibot. O kaya sa Lijiang. Kung gusto mong maglibot, mag-isa ka na lang. Wala akong oras para sa'yo. Maligayang kaawan. Wenwen, humiling ka ng isang hiling. Nais kong magkasama tayo ng taong mahal ko, habang buhay.
Sa loob ng 7 taon, ang dala mo lang sa akin ay sakit. Hindi. May isang tao na handa kang isakripisyo ang lahat para samahan siya saan man. Kaya hanggang ngayon, hindi mo pa rin maintindihan. Ang tunay na sumakit sa akin ay hindi si Suji, kundi ikaw. Ano? Hindi mo talaga naiintindihan ang iyong sarili kahit nawala. Si Suji may darating na Liji. Zaoji, basta't magsalita lang sila. Maniwala ka agad sa kanila dahil ikaw. Hindi mo talaga alam kung paano magmahal. Hindi, Chen Montag. Mahal kita. Basta patawarin mo lang ako, gagawin ko ang lahat. Patawarin kita. Sige, pumunta ka sa bilangguan. Ano? Kapag pumunta ka sa bilangguan, patawarin kita. Paano? Hindi ko kaya. Kung ganun, huwag kang magsalita ng ganyan. Jiang Wenwen, ang sakit na dinulot mo sa akin habang buhay. Hindi kita mapapatawad. Chen Montag. Vin. Pakiusap, pabayaan mo na ako. Hindi na kita gagambalain. Ikaw si Chen mo, pabayaan mo na ako. Vin. Huli na. Huli na ang lahat. Vin, ikaf. Anong talak mo? Ikaf. Ang naghiwalay sa akin at kay Chen mo, ikaw. Ang nagpapatay kay Chen mo, ngayon. Papaaran ko rin sa iyo. Huvak. Ang pakiramdam ng kamatayan. Huvak. Chen Montag. Lahat ng ito dahil sa iyo. Kung ayaw mong maging maayos ang buhay ko, hindi rin kita pahihintulutang maging masaya. Ang gandang pagsasama ng bagong kasal. Gino, nais mo bang pakasalan ang babaeng ito, ang maganda, at mabait na nobya, sa hirap at ginhawa? Sa sakit at kalusugan. Ako ay... Binibini, nais mo bang pakasalan ang lalaking ito, ang gwapo, at makisig na nobyo, sa hirap at ginhawa? Sa sakit at kalusugan. Ako ay... Sige, ngayon, ating anyayahan ang bagong kasal. Magpalitan ng singsing, hindi lamang ito simbolo ng pag-ibig, kundi pati na rin ng kanilang pangako sa isa't isa. Sandali. Jiang Wenwen, anong balak mo? Chen Montag. Tatanungin kita sa huling pagkakataon, nais mo ba akong pakasalan? Jiang Wenwen, tama na ang kalokohan mo. Kahit ako ay mamatay. Ayaw Montag PRNBA? Ayoko. Okay lang. Hindi ako pumunta dito para sirain ang kasal mo. Ako ay Epsilon. Nandito para ibigay ang aking pagbati. Noon, umakyat ka ng 900 at 99 na baitang para humingi ng pagpapala para sa akin. Ngayon, umakyat din ako sa Juhua Mountain para humingi ng pagpapala para sa iyo. Pagpalain ka sana ng kapayapaan at kasaganaan. Salamat. Chen Montag. Ako ay isang makasarili na tao. Hindi ko kayang batiin ka. Paalam, maging masaya ka sana. Chen Montag.
Ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ito. Kung hindi ako magiging masaya, hindi ka rin dapat maging masaya. Mag-ingat ka. Jiang Wenwen. Bitawan niyo ako. Papatayin ko kayo. Bitawan niyo ako. Gising ka. Chen Montag. Nanaginip ako ng napakahaba. Napanaginipan kong ikinasal tayo. Suot ko ang wedding gown. Ang ganda ka o. Sayang. Huli na ang lahat. Huwag kang magsalita, tatawag ako ng ambulansya. Chen Montag. Huli na ang lahat. Karapat-dapat ako sa lahat ng ito. Sa buhay na ito, ako ang may kasalanan sa iyo. Sa susunod na buhay, ako ay Epsilon. Magbabayad sa iyo. Jiang Wen. Naku, sayang talaga, ang bata at maganda pa. Nga, sabi nila pumunta siya sa engagement party para hanapin ang ex-boyfriend niya. Tapos naghiganti ang current boyfriend niya. Grabe ang mga sugat, sabi ng doktor kahit magising man siya. Baka hindi na siya makalakad habang buhay. Sayang talaga, tara na. Si Suji ay nahatulan na ngayon at nakakulong, sabi ng doktor. Nalampasan na niya ang pinakamapanganib na panahon. Pero kung magigising ba siya at kailan, ay nakasalalay pa rin sa kanya.